guys, tayo yung magto-troubleshoot ng isang camera. I don't know kung kita dito sa akin, pero try natin. Makikita ba ng ating camera? Yan. Bubukas lang tayo nito, titingnan lang natin. Ang problema po nito ay totally patay, totally off, wala po siyang display. So possible po mga ganito po ay gumagamit po tayo dito ng medyo po, mayroon pong kasing ano to, media converter. So pag sinabing media converter, mayroon pong dinadaan ng from RG45 or Cat6 na cable. Ito po yung RG45. Meron pa siya sa loob po, yun yung media converter, para siya po yung mag-divert ng signal from fiber optics to UTP. So yung first approach po natin pag mga ganito pong troubleshooting is nililinis lang natin ito. Minsan po stuck up lang yan, ano? So ito, reset lang natin to. Medyo ihipan na natin. Yan. So balik ulit natin. Titignan natin dun sa base kung okay siya o hindi. Ang problema kasi guys, wala akong kasama na pwedeng tumingin dun sa data center. Kaya kailangan ako bumalik ng data center para tingnan kung okay ba o hindi. Yun yung problema sa trabaho ko dito, kasi mag-isa lang ako. Ang layo ng data center, andun yung monitoring. Meron namang pwedeng i-access kasi sa cellphone Kaya lang sa area na to wala akong internet. Hindi abot ng aming kasi ano to mga sundalo nandito, so hindi sila binibigyan ng may-ari ng linya ng internet kasi abusado din. So ganyan lang muna ang troubleshoot. Tapos pag tinignan ko po dun sa pagka tinignan ko po dun sa data center at ganun pa rin ang problema, mangyari po niyan ay nasa loob na po, no? Okay, so move tayo sa kabilang site. Yun yung camera 27 ang tinignan ko po. Dahil nandito na rin ako sa area na to, so mangyari, pupuntahan ko na rin yung isang camera na hindi rin gumagana, para isang tinginan na lang pagdating dun sa data center. Pareho lang naman po yan sila. Meron silang pong media converter. Guys, ang pinagkaiba po ng media converter at sa LAN connection, pag sinabi nating LAN connection, local area network connection ng camera, bali nakadirect po yung camera sa switch. Yan. So kung gumagamit po tayo ng NVR, ay ang mangyari, diretso po yun, diretso yan sa switch. Kita agad yan ng camera. Wala na siyang converter. Di ka pareho ng pag sinabi pong media converter, ibig sabihin i-convert po ng isang device na tawag po doon ay from fiber optics, ko-convert po niya sa linya or communication going to UTP. Dito po yung sinasabi nilang Cat6. Very familiar naman po yan sa mga technical dyan na nakikinig sa akin, alam nyo na po yun. Pero sa mga hindi naman technical, panoorin nyo na lang yung kagwapuan ko. Ayan. So shout out ulit dyan sa ating mga ka-team. Of course, Team Mayor, natural, number 1 po. At sa lahat ng mga team Sako, Team Mokya,
At shout out dyan, no? Sir Eyes, Gruido, sa lahat ng ating pong mga katim dyan. Yun. BGM of course, katim sa ating mga masisipag at magigiting nating kaibigan, ang mga matulungin. Ayun. Okay, so malapit na ako sa isang camera. Alam nyo kasi itong aking tinutroubleshoot, actually 4 ito, no? Pero inuuna ko na lang yung mga may mga hotspot kung saan ay lagi pong dinadaanan ng pinaka kamahalan. Ay, ayan po yung isang camera, aking pong ito troubleshoot. Ayan po, ayun siya. Hindi kita yata, hindi masyado kita kasi kakulay po niya yung ano eh. Pero akitin ko yan, titingnan natin yung media converter kung ano pong problema dyan. Yung likod niya na yun po yung box. Okay, okay, so abang kayo at ako yung maglagay muna ng ating mahiwagang mahiwagang hagdanan. Ayan. Sa mga nagtatrabaho dyan sa technical, ingat lang po sa pagposisyon ng inyong hagdanan kasi marami po nadadali dyan, oh. Okay, yan, matibay siya, no? Okay, so nandito tayo. Ayan po, ito po yung box. Ang mangyari niyan ay aakitin po natin. 7 step ladder lang naman tong sa akin. Kayang-kaya. Hindi masyado mataas, guys. Napaka-importante ito, no? Ito po yung gamit ko. Parang kung sa doktor po, ito yung stethoscope. Ito po yung napaka-importante sa akin. Kompleto po yan, ano? Tawag po dito ay switch knife. Yan, okay. Uy, walang power. Yan po. So ito po yung sinasabi ko kaninang media converter. Ito po siya. May power naman siya. Pero mapapansin po ninyo, meron pong 4. Meron pong 4 yan, yung umiilaw lang po yung may power. Ito po yung fiber optics, ito po yung UTP. Okay, so dalawa pong ating titingnan dito. Pero usually mga ganito pong problema, alam ko ng problema nito, ito talaga mismo yung media converter. Lagi pong buibigay ito. Wala pong maging problema yung ating link dito kasi ang fiber po pagka na-splice na yan, splice I mean, bihira po yan bumibigay, no? Tsaka yung UTP, permis na yan dyan, hindi naman yung galaw-galaw, no? Ang UTP kasi kaya nagkakaproblema yan pagka laging tanggal-balik. Yan na naman ang error niyan. Pero kagaya nito, may permis siya. Nilagyan ko po dito ng tape para nakadikit lang siya dyan. Ibig sabihin hindi talaga gumagalaw yan. Hindi walang gumagalaw dyan. Ito wala rin gumagalaw. So posible ito talaga problema. Ngayon meron akong dalang bago doon. Kakabit ko mamaya, no? Titingnan ko kung iilaw lahat yan. Pag umilaw na lahat yan, reconfiguration na lang gagawin doon sa NVR natin. Ang pagre-reconfigure nun, hindi naman babaguhin yan kasi wala na tayong ilalagay na MAC address dyan. Automatic yon. Refresh lang, i-refresh lang yung port nya at magiging okay na yan. Okay, so mamaya ulit balikan ko kayo. Okay guys,
Welcome back to my video. Ito po yung luma. Kanina po yung pinakita ko sa inyo na wala pong ilaw. Ang ilaw po niya ay power lang. So nagpalit na po ako ng bago. Ito na po yung bago. At makita po natin na meron na po siyang ilaw. Ibig sabihin, ayan, ACK at saka link, fiber at saka TP. Ibig sabihin niya na yun po yung ating Cat6, yung UTP. At saka yung isa naman ay fiber. Ayan yung mapansin niyo. So yung link, umiilaw-ilaw, at saka yung TP, nag-a-active po sila. Ibig sabihin okay na po yan. Meron minsan na hindi na kinakailangan i-refresh. Diretso na po. So mga ganito po ay hindi ko na yan ginagalaw. At minsan hindi ko na rin binabalik dito kasi pagka ginalaw mo pa ng tulo-tulo, minsan na lalong lalong nagkakaproblema, no? So ganyan na po ang posisyon niya. Just make sure na gumagana siya. Kasi ikaw lang din nakakaalam, Kaya wala pong problema noon. Meron din po akong extra din akong power. Ayan. Kasi kung sakali man po hindi bago ito, tapos ito ay luma, minsan po kahit sabihin natin may power siyang signal dito, akala natin okay. Pero pagka kinabit na po natin yung device, nagva-vary po yung kanyang voltahe. So instead na 12 volts ay nagiging 9 or 8 ganon. So bumibigay po yung ating media converter. Pero yung ilaw nandun, pero pagdating po sa communication para i-convert niya yung fiber to UTP, hindi po umuobra kasi kulang po yung kanyang resistance. So yung voltahe po niya. Kaya yan lamang po ang natin. So ito medyo malinaw tong isa, pero yung isa doon na una nating ginawa, mamaya ko pa malalaman kung may problema talaga o hindi. Dalawa po kasi yung pwede natin i-consider dun sa una kong tinroubleshoot. Mga ganyang kasi na malayo po yung media converter. Minsan po pag marumi lang po yung connector ng UTP dun sa yung ni-reset ko kanina. Minsan yun lang problema Minsan ihip-ihip lang yan, Ihipan mo lang, okay na. Pero sana ganun lang. Kasi nag-iisa na lang po yung akin Yan lang po yung aking spare ngayon. At wala na akong spare. Okay, so much more. Kita-kita tayo mamaya ulit. God bless everyone. Maraming salamat sa inyong panonood. At muli, nawa maging okay po yung ating ginawa. God bless po. Bye bye. After video guys, ito yung kanina yung una nating pinuntahan. Ito. Yan po yung sa main guard. At disconnected po yun, So mamaya balikan natin yan. At saka yung isa po, ito po yun, Ito. Ito po yung isa na pinalitan natin ng media converter. At ito yung dalawa, hindi ko na po pinakita sa inyo pero dinaanan ko rin yun. So mamaya magre-refresh tayo, tingnan natin kung ano po mangyari sa dalawa na ito. Ito at saka ito. Yung 27 at saka yung camera 20. Okay? Refresh lang tayo. Kasi itong aking monitoring, lahat ito pinagsama ko po dito lahat ng mga camera. Kaya hindi na ako kinakailangan pumunta dun sa loob ng aking dun po sa data center sa loob para tingnan po yung bawat NVR. So dito ko na po minomonitor lahat. So okay na guys, at
Hindi ko na pinakita sa inyo para hindi umaba yung ating video. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone. Thank you so much. Simpleng troubleshooting lang po ng ating CCTV cameras at very minor lang po yan. Ano? Hindi masyadong complicated yung mga ganun. Very normal po yan sa mga technical na nagtatrabaho sa CCTV, yung mga ganyang troubleshooting. So maraming salamat. Thanks for watching. At ay patuloy po tayong manonood ng mga technical vlogs o videos para marami pa tayong natutunan kahit hindi naman po natin linya yan. At least meron po tayong idea sa mga ganyang types na trabaho. Ayan. Okay? So, ito pong inyong kapatid, Crusader, nagsasabing God bless everyone at sa mapagpalang araw po sa atin lahat. Bye-bye.